Hello po, kumusta po kayo? Ito po muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. I hope, at this very moment kayo po, ang inyong mga mahal sa buhay, okay naman sila 'no, and, all is well. Alright, ito po muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bigyan po natin ng daan ang sulat po sa atin ni Leo Jr. Okay. Ito may kinalaman sa ginawa nilang bentahan ng kanilang lupa, no? Na kung saan ay after 3 years ay binabalikan daw sila nung buyer at sinisingil sila doon sa mga arrears or unpaid tax back taxes daw po, no? So, samantala ang usapan naman nila ay net yung kanilang bilihan. Okay, so, ito pong sulat niya sa atin, sabi niya, "Attorney, nagbenta kami ng lupa. Ang usapan ay net pay, okay, net price, okay. Ang amin at ang buyer at babayad na sa gastos. So, ang buyer na magbabayad sa gastos at pagpalipat sa titulo sa kanya. Mura lang namin ibinenta para linis ang sa amin. Tapos ngayon, after 3 years, ay naghahabol yung buyer na may mga back taxes daw na kailangan kami magbayad. May karapatan po ba ang buyer na maghabol sa amin ngayong net pay na po ang usapan na binayad sa amin? Alright, so, good question. Una, ang pinakabuod ng, ah ng, inyong maging basehan diyan kung ano ba talaga ang, karapatan ng bawat isa sa inyo ay of course ano ba nakalagay doon sa inyong deed of sale, okay. Kasi kung ang nakalagay sa inyong deed of sale is ang inyong presyo is net, ang ibig sabihin niyan, net of any taxes, net of any expenses, o net price. Halimbawa, mas simple na lang, ang pinagbibili kong lupa ko, halimbawa ay 1,000,000 net. 'Pag sinabing net, okay, ang ibig sabihin niyan 'no, sa batas 'no, ay ay ito'y bawas na 'no, bawas na ang anumang kaakibat na taxes nito, o gastusin 'no, at ang seller ay tatanggap siya ng kabayaran na na hindi na niya intindihin pa ang, tinatawag nating mga ibang bayarin pa. Kung ito'y maliwanag nasa kasulatan ninyo tulad sinasabi mo, net yung inyong usapan, net ay wala ng karapatan itong si buyer na maghabol pa because it appears na nung nagbentahan kayo, kasi hinahabol niya yung mga back taxes. So, maybe he's referring to the, arrears ng inyong amilyar 'no? And of course, siguro kung hindi pa napa-register ito sa BIR, of course, yung inyong capital gains tax because under the law, it is the seller who has the obligation to pay the capital gains tax, no? Unless, no, an agreement that all the taxes due in your sale, no, incident to your sale, including the capital gains tax, documentary stamp tax, no, uh, notarial fees, registration, and all these things, no, uh, relative to the sale and transfer of your property is shall be borne by the buyers. In short, nakalagay doon net, including commission. Kasi kung minsan, yung commission ng broker ay sinisingil pa either sa seller or sa buyer. So, depende po yan, no? So, if it is a broker who was commissioned by the buyer, abay dapat ang magbayad niyan ay si buyer, no? O if it is the seller, it is the seller who pays the broker. Pero kung maliwanag naman doon sa inyong kasulatan ninyo, sa inyong deed of sale or whatever agreement you will have, no? Separate from that of your deed of sale. Basta may kasulatan, maliwanag doon na ang inyong presyo, ang consideration ninyo is net, no? Net selling price because sabi mo nga, ibinenta nyo ng mas mura. So that follows that since you sold your property at a lower price or cheaper price, it follows that whatever taxes or fees, no, or expenses that is due, no, incident to the sale of the property is presumably, no, ay dapat it is already shouldered, no, by the buyer. So, yun lang pagbasahan nyo, basahin nyo mabuti
ang inyong kasulatan, deed of sale. Kung maliwanag doon talaga, halimbawa, binenta ko aking property, I'm selling my land, no? To the buyer, Mr. Jose, at the amount of 1 million net. Pag sinabing net, kahit na wala nang kadugtong-dugtong doon ng iba pa, taxes, expenses, commission, it follows na net na. Whatever expenses there, it presupposes. It connotes na kung ano mang expenses meron kay dito, ay ang mananagot na dito ay yung it could be the seller or the buyer, depende po kung anong nakalagay doon sa inyong kontrata, sa inyong deed of sale. So, i-check nyo. The fact na sinabi nyo, usapan ninyo ay net. Okay? Pag sinabing net, ay ang buyer na ngayon ang may obligasyon na bayaran ng mga ito at wala silang karapatan na maghabol pa sa inyo. Tandaan po natin, pag ang ano po, ang tinatawag nating the laws of contract po, no? Ano bang batas tungkol sa kontrata? The primary law that governs the contracting parties, in this case, the buyer and the seller, is the contract itself. Yun ang primary law. Makikialam lang po ang batas, no? Pag medyo ang usapan ninyo doon sa inyong kontrata ay either against the law, contrary to public policy, or mayroong vague, no, provisions po doon that requires the uh, the the assistance or the aid of the law, no, to complete the vagueness, no, of your understanding of your documents. Pero in the absence of that, it is really the contract that is the primary law of the contracting parties. Makikialam lang po ang batas, no? Pag ang inyo pong kontrata is against the law o may violation po dito sa terms and condition ng inyong usapan. Kung wala namang kaduda-duda, no? Wala namang issue about the law, no? Kundi yung terms and condition doon sa kontrata, ang primary na laws na mag-govern dyan ay of course yung inyong contract. So in this case, nakalagay doon sa inyong kontrata, net price ninyo is this much and therefore the buyer, no, has the obligation, no. In short, inako na ng buyer ang obligation, anumang obligasyon o gastos, no, hinggil sa bilihan ng inyong lupa, kasama na yun yung pagbabayad po ng mga taxes, because hindi po maaaring i-register po ang sale ninyo sa Register of Deeds kung hindi po kayo cleared o mabigyan po ng tax clearance ng inyong local government. At hindi rin kayo mabibigyan ng ICAR, ng BIR, kung hindi po bayad ang mga kaakibat ng mga taxes tulad ng capital gains tax, documentary stamp tax, including the penalty at interest charges, no? Kung hindi po settled po ang mga taxes na yan, wala po kayong ICAR. Pag wala po kayong ICAR, hindi po at wala kayong tax clearance sa inyong local government, sa inyong treasurer's office, no, ng inyong munisipyo o city hall, ay hindi po yan irerehistro ng Register of Deeds. So I hope nabigyan natin ng kasagutan ang sulat po sa atin ni Ginoong Leo Jr. Okay, maraming salamat. Okay, so back to our discussion, no? I would like to make use of this opportunity pala, Ang Batas Pinoy po, meron na po tayong bagong page sa Facebook, no? Batas Pinoy po, no? And then you could reach me there, no? Sa inyong mga comments at sa abot po ng ating makakaya, no? Masasagot po natin, no? Ang inyong comments base po sa mga posting po natin sa Batas Pinoy po, no? Ulitin po natin, Batas Pinoy po sa Facebook. So kung mayroon po kayong account sa Facebook, pakipollow po ninyo ang inyong lingkod kasi po as of now, bago pa lang po ito, ay mabibilang pa lang po sa daliri, no, ang ating pong mga followers po doon. So I need your help, no? Na paki-spread out po yung good news po natin na ang Batas Pinoy po ay meron na po tayong account sa Facebook, meron tayong page. Okay? Of course, I would like also to make use of this opportunity, no, sa mga subscribers po natin, sharers po natin, likers po natin sa ating YouTube platform, no? And of course, lalo na yung hindi nag-skip ng ads. Thank you very much for your help, no? Mga viewers po natin, thank you. Subscribers, mga likers po natin. Because of your support po, ay
mananatili po tayong motivated, no, to continue our advocacy, to spread out the legal information, education, no, that to our viewers, no, sa inyong mga kaibigan po ninyo, kababayan ninyo, kamag-anak ninyo, no, kakilala po ninyo, upang sila, at kayo rin, no, ay may matutunan, ay mapupulot po sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming maraming salamat, sa inyong suporta, and I hope to see you again, no, in the next video po natin. God bless. Bye-bye.